Ngayong araw ipinagdiriwang ang International Day of the Family. Mahalaga sa bawat pamilya na lumaki ng maayos ang mga bata. Kaya isinusulong ng isang grupo ang tinatawag na positive discipline. Alamin kung ano yan sa report ni Bam Alegre. Sa murang isipan ng mga bata ang bawat marinig at makita nila sa mga nakatatanda, nagiging tamang halimbawa. Kaya sa tulong ng isang maikling kwento na may pamagat na mantsa, itinuro sa ilang urban poor youth ang kanilang mga karapatan. Hindi sila pwedeng saktan at abusuhin. Sa lahat ng mga bata, sa looban. Tinatalakay ng istoryang mantsa ang masamang epekto sa mga bata ng corporal punishment, isang uri ng pagpaparusa na may kaakibat na pananakit ng katawan o di kaya verbal abuse. Parang mas challenging for me to write about verbal abuse since hindi siya masyadong natatakel. Parang some parents or teachers think na okay lang yan since wala namang sugat, wala namang pilat, so parang hindi masyadong nagmamatter. Pero actually, malalim din yung effect niya sa bata. Kahit sila yung mga musmos, may protection sila sa ilalim ng batas sa RA number 7610 o Anti-Child Abuse Act. Nakatuon ng pansin ang batas sa iba't ibang uri ng child abuse, mapa-illegal trafficking o child labor. Pero para sa isang psychologist, maituturing na rin daw na child abuse ang corporal punishment. Posible nga lang na hindi ito nabibigyan pansin dahil kadalasan sa tahanan nangyayari. May negative impact yan sa bata. Like for example, they can start fearing the parent and then they can start getting depressed, they can start experiencing anxiety. Tapos kung ano yun man yung ma-feel nila from the corporal punishment, minsan nakaka-apekto rin sa ibang aspeto ng buhay. Like later on, they might experience low grades or difficulty in socializing with others. Kaya ang grupong Plan International isinusulong ang positive discipline, isang sistema ng pagdidisiplina na nakatuon sa pagpapalawak ng pangunawa ng mga magulang at guro. Hindi raw kailangan magbuhat ng kamay para turuan ang mga bata kung ano ang tama at mali. Kailangan din daw laging nakagabay sa mga pagkakamali ng anak o estudyante. Many different ways to discipline a kid, no? Like for example, nandun yung pag-withdraw ng privileges or else pagbigay rin ng mga penalties, disciplinary penalties. Like, of course, if nagkasala yung bata, the child can be told to do some household chores. Higit sa lahat, mas madali raw disiplinahin ng mga bata kung mabuting halimbawa ang mismong mga magulang at guro. No matter how difficult it will be, we have to aim that no one children will experience any more violence. The protection of children should be everyone's concern, and it should be in all the possible venues. I mean, children should be protected from violence from all sources, okay, and in all possible places. Bam Alegre, GMA News.